Magandang araw sa bawat isa. Mapagpalang araw, shalom everyone. So tayo po ay mag-aaral ng unang bahagi ng ating Bible characters kung saan aaralin po natin ang mga katauhan sa Biblia, lalong-lalo na po sa sa Bagong Tipan kung saan mula po ito ng kanyang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus hanggang siya ay ma hanggang siya ay pinako sa krus, alright? So, maintindihan po natin ano ho ba at sino ba, okay, ang mga nagamit ng mga panahon na siya ay nabubuhay. So, umpisahan po natin dahil ang unang mirakulo po na naganap talaga ay sa buhay ni Jose at ni Maria. Okay? So, medyo may kahabaan ho ito pero mas maiintindihan po natin kung lalaliman ho natin. Alright? So, ngayon, sino ho ba si Jose at si Maria? Yan ho ang ating day 1 devotion. So, let's start. And with a prayer, Father God, we praise you, we glorify you, we honor your praise. Hallelujah, hallelujah. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, na mapagpala, at ikaw lang, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at karunungan. Nawa ang banal na Espiritu siya ang pumagitna sa aming pag-aaral sa iyong mga salita, lalong-lalo na po sa buhay ni Jose at ni Maria. Patuloy po na kayo ang siyang gumabay sa bawat isa na maintindihan po namin kung ano ho ang ibig niyong ipabatid sa bawat isa. Mahirap pong intindihin dahil alam po namin na may mga iba't ibang konteksto ang aming babasahin. Ganun pa man, nawa magkaroon po kami ng iisang pangunawa upang mas malaliman namin at maintindihan namin ang iyong kapangyarihan na iyong binigay at iyong pagpapala na ibinigay sa buhay ng mag-asawang Jose at Maria. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Okay, so una po, si Jose ay tinanggap si Jesus bilang isang anak. Oo, alam ko na yan kasi tinanggap talaga ni Jose pero hindi po ganun kadali. Kayo ho ang dumating sa punto ng kalagayan ni Jose, marami ho talagang pag-aagam-agam ang kanyang pagtanggap. Right? Dito po sa Mateo 1, versikulo 18 hanggang 24, 25, nagkaroon ho ito ng malaking milagro. Okay? Maiintindihan ho natin yan sa ating pagbabasa ng banal na salita. Unang bahagi po. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. Ito yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. His mother Mary was pledged to marry to Joseph. Ayan. So, si Maria po ay talagang magpapakasal na kay Jose. Pero, before they came together, she was found to be pregnant. Bago sila magpakasal, buntis na siya. Pero ito naman ay hindi normal na buntis, pagkakabuntis. Dahil siya ay nabuntis o siya ay nagdalawang taan. She was pregnant through the power of the Holy Spirit. Nagdalawang tao siya. Okay? Nagdalang tao siya. Not dalawang tao, sorry. Nagdalang tao siya through the power of the Holy Spirit. Okay? So ngayon, kung titingnan po natin, kung ikaw po ay isang lalaki, malalaan mo na kakasal na. Diba? Ikakasal ka na. Tapos eventually, malalaman mo, meron palang anak. Diba? Andun yung, oh, tutuloy ko pa ba to? Di man ako ang tatay eh. Diba? Pero, kung titingnan po natin, hindi yung talagang normal na proseso na bilang isang ginagawa po natin mga tao na nandun yung union of sperm and egg cell. Hindi po eh. Mary was conceived by the power of the Holy Spirit. At ito po yung talagang pinaka-importante na naganap sa buhay ni Maria, na nagamit siya at siya ay nabuntis. Pero kung babasahin po natin, itutuloy natin, because Joseph, her husband, was faithful to the law. Alam niya batas eh. And yet did not want to expose her to public disgrace. At ayaw niya mapahiya si Maria. He had in mind to divorce her quietly. Spiritual warfare. Yan yung minsan problema sa atin. Yung nandami nating iniisip. Hindi,
gusto ko ito na lang, ito ganyan, ganyan, 'di ba? Marami tayong agam-agam sa isip natin. Iisip natin na, ano kaya ito na lang gawin ko? Ano kaya ito na lang? Ganyan ang nangyari kay Jose. Dahil sa galit niya, dahil sa sa pag-iisip niya, dahil, hindi naman ako ang tatay, ba't ako ang magiging tatay, 'di ba? Yung ganun. So, yung consequence na yon, ang dami niyang iniisip. At isa sa pinakamatindi sa kanyang inisip ay yung diborsyohin ng palihim si Maria. Pero tingnan niyo ho ang kagalingan ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Ama. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him. Nung nakapag-isip na si Jose na hiwalayan nga siya, merong isang anghel ng Panginoon na nagpakita sa kanya. Ang sabi, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Son of David. Di ho ba? Minsan tinatawag din si Jesus na Son of David. And here, he was also called the Son of David. Huwag kang matakot na iuwi mo si Maria bilang iyong asawa. Because what is conceived in her is the Holy Spirit. Ganon ka-powerful. Kaya nga minsan kailangan talagang andun yung relationship natin para papigilan tayo. Di ba? Sa ating mga decisions. At ito, yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi niya pinahintulutan si Jose na gawin yung kanyang balak. Kundi, pinadala niya ang kanyang anghel upang balaan si Jose. Iuwi mo. Binigyan siya ng utos. 'Di ba? Binigyan siya ng utos na iuwi mo ang iyong asawa. Dahil siya ay nagdadalang tao ng banal na espiritu. Right? So, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Siya ay ipapanganak. At ang nasa tiyan, nasa sinapupunan ni Maria, ay kailang pangalan ng Jesus. Because He will save His people from their sins. At yun yung fulfillment kung saan kailangan. Di ba? Napaka-humble, napakambaba ang Panginoon dahil talagang siya ay nagkatawang tao. Hindi po siya lumabas as king na agad. Hindi. Andun po yung proseso. Kung paano po tayo pinanganak, ganun din po siya. Pero magkaiba lang po. Siya ay walang kasalanan. Pero siya ang umako ng lahat ng ating kasalanan. Nababasa po dito, He will save His people from their sins. His people are those people who accept Him. Yung pong naniniwala na siya ang ilaw, ang katotohanan, at ang daan. At sa lahat po ng naniniwala sa Kanya, yun ang masasalba. 22. All this took place to fulfill what Lord had said through the prophet. Ito po kasi ay na-prophesize na po noong panahon ng lumang tipan, kung saan ang sabi, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Dadating ang panahon na magkakaroon ng isang birhen, right? And that is Mary, na siya ay magbubuntis at magpapanganak ng isang anak na lalaki. And they will call him Emmanuel. Na ang ibig sabihin, ang Panginoon ay nasa sa atin. God is with us. Truly, na nung una po tayong pinanganak, we already feel the power of God. Kasi bago po tayo pinanganak, una hininga ay Yahweh. Hindi po natin alam, pero yung pangalan ng Panginoon ang siyang ating binibigkas at siya ring ating bibigkasin when our mouth runs dry. At kapag ang ating mga bibig ay tuluyan ng matuyo. Alright. And when Joseph woke up,
He did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary as his wife. Sumunod si Jose. 'Di ba? Hindi sa wala siyang choice kundi sumunod talaga siya. Sumunod siya dahil alam niya na ang pagsunod sa Panginoon, ito ang ikalulugod at ito ay nararapat. But he did not consummate their marriage. Ito po walang nangyari. Ito yung isinasabing consummate of marriage. Walang nangyari sa kanila physically, walang pagtatalik na naganap sa kanila. Until she gave birth to a son. Hanggang sa maipanganak po niya si Jesus and gave him the name Jesus. Yun. So, pagbulay-bulayan po natin, aralin natin, sino ba si Jose? Sino ba si Maria? Let's start out with Mary. Sa babasahin natin sa Luke 1:38 kung saan andito yung Mary's submission. Sinubmit niya na yung sarili niya sa ating Panginoon. I am the Lord's servant, Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Yung pagkakasabi lang po na may your word to me be fulfilled. Dahil nakasulat po yan, di ba? Kanina po nabasa natin. A virgin will be conceived. And that's a word. That's a word that that na kailangan po nating na kailangan po niya ma-fulfill. And he knows that through submission, isasabit niya sarili niya sa Panginoon, gagamitin siya. Ganun ho tayo eh. We have to really submit ourselves to Christ. We have to really totally give ourselves to Christ for us to be used. Ganun po ang ginawa ni Maria. Sinabmit niya ang kanyang sarili dahil alam niya na ito ang magfulfill ng mga salita na nabigkas noong unang tipan. Right. And this is about Mary's faith and piety, yung kanyang pananampalataya at ang pagmamahal niya. Right? So, sa kantang ito, ang sabi nga po dito, my soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. Kanta po ito ni Mary. Andun yung kagalakan na nagmumula sa kanyang kaibuturan ng puso niya, na kung saan for he has mindful of the humble state of his servant. He humbled himself before the Lord na siya ay talagang ginamit ng Panginoon. But she never became boastful of that. She became humble of that. And from now on, all generations will call me blessed. Actually, the blessed here is not just blessed, okay? The blessed here, there's a lot of meaning of blessed. But as we get deeper of the Word of God, hindi po ito yung blessed na, o Blessed Mary, right? We can be called as blessed. This is our relationship. Katulad nga po nung kanina binanggit ko, this is how we submit ourselves to the Lord. Alright? For the mighty one has done great things for me. Holy is his name. Kasi andun yung glorification, andun yung excitement, yung joy ng puso niya na, oh Lord, thank you, ginamit mo ako. Nandun yun eh. Andun yung peak na kanyang talagang, Lord, super thank you dahil ginamit mo ako. Okay? And if we're going to continue it, His mercy extends to those who fear Him from generations to generations. He has performed mighty deeds with His arm. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts. Ina-extend daw po niya ang kanyang mercy sa lahat ng natatakot sa Kanya, sa ating Panginoon. At ang kanyang mga bisig, ang siyang magbibigay sa atin. We will really feel the presence of God with His arms. And He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. Ito po yung itinataas niya ang mga nagpapakumbaba. At alam niyo na ho kung ano nagagawa ng isang nagmamayabang. Talagang iba po, kundi sa dagat-dagatang apoy. He filled the hungry with good things. Yung hungry with good things, ito po yung pagkauhaw ng salita ng Panginoon. But He has sent the rich away empty. Alam ng Panginoon kung sino yung talaga nangangailangan, sino yung talagang nagbibigay sa Kanya ng tunay na serbisyo. And He has helped His servant Israel remembering to be merciful. Alam niya. Because Abraham to Abraham,
for his descendants forever, just as promised our ancestors. Makita niyo po mamaya kung ano po ba yung genealogy. Ano ba yung naging connection ni Jose at ni Maria. Right? As we go deeper. So, ang ibig sabihin po ng piety, this is a love and faith in God. Ito yung ating pagmamahal at ating pananampalataya sa Panginoon. Yung pagmamahal po, pag tayo ay nag-submit, we should empty ourselves so that more love can be filled in our hearts. And with that, we have this childlike love. Ano ibig sabihin ng childlike love? Yung hindi ka talaga, na kahit anong bato sa'yo, hindi naman sa pagiging, hindi naman sa pagiging, um, parang wala ka ng pakiramdam, but then meron pa rin, alright? Pero, andun yung mag-uumapaw kasi yung pagmamahal mo. At andun yung relationship mo sa ating Panginoon Jesus, kung saan talaga nagsusumbong ka sa Kanya. Ganun naman ang bata, di ba? Umiiyak tayo sa ating Panginoon. And if we have this process of piety, we help us serve our Heavenly Father. Our service to the Father is genuine. Hindi po ito pakitang tao, hindi po ito kailangan na ipaalam, right? Because this is natural. Okay? Because we help our Heavenly Father to spread the word and for many people to be saved because of Jesus. Mary's spiritual mindedness. Ito po yung kanyang kaisipan. Alright? Ito pong kaisipan na ito, kasi po, kung titingnan po natin, ano ba yung katauhan ni Maria? Si Maria, nung siya po ay naging ina ni Jesus, syempre, andun yung malaking responsibilidad bilang isang ina, lalong-lalo na ikaw ay ina ng Diyos, 'di ba? So, kung titingnan po natin, andun yung spiritual mindedness niya. Yung pagiging makapangyarihan, yung pagiging tapat niya sa kanyang pananampalataya. Okay? But his mother treasured all things in her heart. Alam niya na hindi kailangan ng maging mayaman, right? Hindi kailangan dahil alam niya na ang puso ang siyang kailangan mag-umapaw ng kayamanan sa pamamagitan ng pagsunod. Sa pamamagitan ng pagsunod. Dahil kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, lahat ng pagpapala ay dadaloy sa atin. Mary's maternal confidence. Ito naman po yung isang katangian din ni Maria. Tao din po siya eh. Minsan, nagmamayabang, di ba? Andun yung pagkakataon na talagang, ay, galing-galing ng anak ko, 'di ba? Pero sa lahat naman po ng mga hindi po pinalad ng mga anak, wag ho natin silang ikahiya. Dahil lahat ho yan. Lahat tayo ay may kanyang-kanyang angking katangian, angking talino, right? So, dito, kay Mary's maternal confidence, dito makikita po natin na si Maria, nung siya po ay inanyayahan niya ang ating Panginoong Jesus sa isang wedding feast, binanggit sa kanya ni Maria na they have no more wine. Ang sagot ng ating Panginoon, Woman, why do you involve me? My hour has not yet come. What is the significance of wine? The significance of wine is His blood. Hindi pa niya oras. Pero humihingi na ng wine si Maria. Kumbaga, hindi pa hinog. Hindi pa. Kaya minsan, wag din ho natin, ito yung reminder sa atin na wag tayong mag-expect or wag nating hayaan na i-push natin yung mga anak natin. We can encourage them, but we should not push them. Because his mother said to the servants, do whatever it tells you. Yun, sinabi niya na. Sige, kung ano yung sinabi ng anak ko, gawin niya na. Because Jesus knows the plan. Jesus knows the purpose. And our purpose as a mother and as a parent is to really govern and to guide our children. Ang ating mga anak, hindi po natin yan angkin, maski ang ating asawa. Lahat, wala po tayong pag-aangkin. Nagkaroon lang po tayo ng pagkakataon upang magkapamilya, magkaroon ng pagkakataon upang magmahal.
because it's a natural thing. But this is something that we have to be reminded of. That is spiritual mindedness. Na hindi po porket alam natin ang salita ng Panginoon, we can be against those people who have hurt us. No. Spiritual mindedness is on how we act and move according to to God's righteousness. Mary's maternal love, talagang ang pagmamahal ni Maria, andun pa rin. Tao tayo nagmamahal. At ang pinakamahirap na kanyang ginawa ay yung lumapit siya sa cross. Kung makita niya, ang ating Panginoong Jesus ay pinako sa cross. Nakita niya paghihirap. Nakita niya kung paano siya pinahirapan. Ito ang pinakamasakit. Pinakamasakit. Pero dadating po talaga sa punto ng buhay natin na ganun. Dadaan po tayo sa punto ng buhay na kailangan natin tanggapin ang pagkawala. Pero tandaan po natin, ang pagkawala ni Jesus ay hindi yun katapusan. Bagkus ito ang umpisa ng battle. This is the start of a battle. War kung saan nandun po naglalaro ang kasamaan at ang kabutihan. Hallelujah. Ngayon, titingnan po natin yung genealogy. Ito po si Adan, hindi po yung Adam. Alright, so si Adan, yan, yung genealogy niya, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, and Judah. So si Judah, yan po yung isa sa 12 tribes, right? And sa genealogy ni Judah, may kita po natin si David. Tingnan niyo, napakaganda Sa anak ni David na si Solomon at Nathan, kay Solomon, dito pala pumasok yung descendants ni Joseph. Samantalang si Nathan ay si Mary. Kaya nga, di ba, sabi kanina, son of David. Pero tinatawag din si Jesus na son of David. It's because ito yung descendants ni David. Okay? Pero ang ganda, no? Iba-iba man yung mga um, ancestors, right? Iba-iba man. Pero may common denominator ang lahat ng ito. When Joseph and Mary was united, there's a common denominator, which is Jesus. At yun po ang pinaka-importante sa lahat, that we have a common denominator. All of us may have learned or alam natin na iba't ibang kaparaanan ng ating pananampalataya, but we have only one denominator, and our common denominator is Jesus as the Savior. Right. Ngayon, intindihan naman po natin si Jose. Sino ba si Jose? Aralin po natin ang unang punto na kanyang ginawa, ang kanyang charitableness, ang pagtanggap niya. Yung pagtanggap po niya kay Maria na inuwi niya bilang isang asawa, isang nahuyong parte na talagang tinanggap niya ng buong buo kung sino man si Maria. Ganon po tayo. Ganon po ang Panginoon sa atin. Ganon po niya tayo kamahal. If you are really charitable to what you're doing, whatever and whoever who are serving, tatanggapin mo yun. Hindi ka mamimili. Pagkus, tatanggapin mo siya ng buo. Ganon din ang ginawa ni Jose. Tinanggap niya ng buo si Maria bilang isang asawa. At hindi lang po yan. Ang kanyang pananampalataya, sumunod siya. Angel of the Lord commanded him. Alam niya na dahil ang kanyang pananampalataya ay rooted from the genealogy of David, alam niya na kailangan niya sumunod because he was being chosen as a purpose of being a father of our one and only Redeemer, and that is Jesus. So, yung pananampalataya niya, yung kanyang pagiging charitable, ito ay talagang ginawa niya. Sumunod siya. At yung kanyang pagsunod, ang ginawa po niya, di ba? Lahat ng inutos sa kanya, Jose, dalhin mo sa Ehipto ang iyong mag-ina. Dinala niya. Nung pong namatay na si Herod, inuutos siya na bumalik ng Egypt, pero iniba niya. Dahil nasusulat din na siya ay dadalhin sa Nazareth. Kaya nga ho siya tinawag na Nazarene. Right? Hindi po si Jose ang tinawag na Nazarene, kundi si Jesus. Because he was being
siya ay nakatira doon. Para pong tayo, di ba? Tayo Pilipino, nakatira sa Pilipinas. So, we are called as Filipinos, di ba? Ganun din naman siya. Right? Dahil doon yung um, katawagan kung sino-sino yung mga tumitira sa isang lugar, di ba? So, andun yung pagsunod niya. And that's the thing that I think this couple have shown us. Yung kanilang tandem, right? Yung kanilang pagpapalaki. Yung kanilang pagkakataon kung saan sumunod sila sa Panginoon, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paggamit, hinahayaan nila ang Panginoon na sila ay magamit. Yun yung common denominator nila. So, sa ating pag-aaral ngayon, sa ating pagbubulay-bulay, tatlong lesson po. You have to be faithful. And being faithful, next to that, is love. If we are faithful, then love will overflows. Kasi nandun na yung surrender mo eh. Nandun na yung submission mo. Dahil alam mo, nananampalataya ka, your love will overflow. And if it overflows, you will obey. Ito pong tatlong ito ang pinaka-importante na makita natin na sa kanilang pananampalataya sa pagsunod sa Panginoon, alam nila na gumapaw ang pagmamahal at pagtanggap. Sumunod sila. Anumang pagsubok ang ginawa o nangyari naganap sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Ang pagsunod na ito ay hindi mahirap, ay hindi madali, pero ginamit, alam nila gagamitin sila ng Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, baunin po sana natin na magkaroon po tayo ng kaisipang sumunod, kaisipang magmahal, at tumayo sa pananampalataya na ating kinatatayuan. No one can save us but Jesus alone, because He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father through Jesus. Thank you, Father, for this wonderful moment and opportunity, Panginoon, na yung ginamit. I know, Lord, marami pa pong mga pagkakataon at pagbubukas na yung mga salita as we get deeper to your words, Lord, as we expound ourselves in learning and reading your words, O God. Continue to use us. Sa paggamit mo kay Jose at kay Maria, patuloy, Panginoon, na kami po ay humihingi ng gabay on how and what our purpose is. And if our purpose is already there, Panginoon, ipakita mo. At sa iyong pagpapakita, Panginoon, hindi po namin kaya mag-isa. Hinihingi po namin ang gabay ng iyong banal na Espiritu. Dahil hindi po namin kaya mag-isa. We are nothing. But then again, Lord, because of your grace and mercy, we are being blessed. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. We give you back all the glory, praises, and honor. In Jesus' name we pray.